So, hello guys. So, ngayong araw ay magtuturo ako na sa inyo ng Visual Basic Code. Ang gagamitin lang po natin ay yung Windows Forms app. Ito po. Ito po yung gagamitin natin. Tapos click lang po natin. Then, pwede nyo pong palitan yung name. Tapos, hintayin lang po natin. Tapos po, ito po yung makikita natin pag tapos na po tayo doon. So, ang una lang po natin gagamitin is po yung toolbox, Pro Tools. So, andyan lang po yan sa gilid. Tapos, label po. Click and drag lang po natin ito. Tapos po, text box. Para po, dito po tayo maka-type po ng words. Copy lang po natin. Tapos, paste. Tapos po, pwede din po tayo maglagay ng button. Ito po. Click and drag lang po natin. Button 1, tapos yan lang po, button 1. Tapos pwede din po tayo maglagay ng data grid view para po makita po yung data natin. So dito, pwede po natin ito palakihan, i-increase lang po natin yung font size. Ito po, font size. Then, pwede po din natin ito ma-edit. Ito po. Pwede po natin i-increase yung font size. Pwede po natin 12. Yan po. So, i-click lang po natin ito para makita po natin yung lalagyan ng code natin. So, ayan po. So, sa susunod naman po, ipapakita ko naman po yung code natin. So, ayan niya po, no? So, ito po yung nagawa ko na layout ko po. Tas may 4 na button. Tas ito. Tas meron po ding grade data. So, click lang po natin ito. So, ayon sa nakita natin, ito po yung code ko. Ito po yung form 1. Dito ko po nilagay yung ID sa po ito sa data grid view. Ito po. So, sa nakita natin, wala pong laman. Pag para natin, may laman na po. Ito po. So, ayan. So, x lang natin. So, sa button 1 naman po, ito po yung function niya. Mag-insert lang po siya. Pag nalagyan na po natin ito ng ng mga data, tapos insert lang po natin,
lalabas na po iyon sa data grid view natin. Tapos, sa dito naman sa button 2, search lang natin. Pag may nakalagay na sa sa salary ID, lalabas po ito. Ito, lahat po ito. Lalabas po. Ito po. Tapos sa button 3 naman po, pwede po tayong mag-update. I-update po natin ito lahat. Dapat po talaga lahat naka-update para po ma-update po natin ang ating data. Tapos sa button 4 naman po ay pwede po natin i-delete. So maka-delete po tayo. So try po natin iparun. So input tayo ng salary dito. Salary ID. Tapos employee ID. Employee name. Payment. Account number. Tapos bank. Tapos sa basic salary natin, sa bonus, dapat po natin lagyan po lahat ng data para po tayo maka-insert. Then medical. Tapos pag na-insert na po natin, ito po lalabas. So, ito po yung total salary natin na makukuha natin. So, sa ito po, back po natin ito po yun. Dapat ma-add po yung basic salary, bonus, other salary, and education allowance, at house rent, at iba pa po. Yung medical. Tapos balikan po natin to. So, pag mag-search lang po natin, dapat salary ID lang po. So, ano po yung salary ID natin? 1 to 4 po. So, try natin. So, ayan po. Lumabas po lahat. Pag mag-update po tayo, dapat naka-update po lahat para po ma-update po talaga ito dito sa ibaba. So, dagdagan lang po natin. So, ayan po. Tapos, update po natin. So, ayan po, na-update po. So, ito po yung basic salary na natin. Ay, ang total salary. Sorry po. Tapos, pag mag-delete po tayo, search lang po natin yung salary ID natin po. So, ano na po yung salary ID? So, same lang po. 1, 2, 3, 4. Tapos, search tab po natin. Tapos, pwede na po natin ito i-delete. So, ayan po. So, yan lang po ang ating i-discuss po ngayon. So,